Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat muli at Happy Lord's Day po sa bawat isa. Isa po sa mga naging makasaysayan na victory speeches sa Amerika ay yung isa sa mga speech ni Dr. Martin Luther King Jr. na The Dream noong August 28, 1963. At mahigit kumulang 250,000 na mga tao ang kasama niya doon. Ang layunin ni Dr. King na plano or nais niyang mangyari ay wakasan yung racism at sa pilitang pagkakahiwalay ng mga lahi, yung tinatawag po nating segregation. Lalo na po doon sa part ng East or Timog ng Amerika. Ipinaglaban po ni Dr. Martin Luther King yung pagkapantay-pantay sa trabaho, sahod, edukasyon, at pagpapatupad ng mga karapatang pangtao ayon sa saligang batas ng Amerika. Kaya isa po sa mga well-noted na kanyang speeches sa Dream, kumuha lang po ako ng iilan, at ito po yung sinabi niya. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. That's Dr. Martin Luther King. Hindi po siya si Martin Luther during the 16th century who nailed yung kanyang 95 thesis sa isang pinto, but ang kanyang family is a Christian, kaya yun ang pinangalan sa kanya, Dr. Martin Luther King Jr. Sa katunayan, tayo bilang mga mananampalataya ay pwede nating sabihin na meron din tayong dream. Pero hindi lamang ito pangarap sa hangin na hindi mangyayari. Ang ating inaasahan at tunay na mangyayari ay ang katotohanang may katagumpayan ang lahat ng mga pangako ng Panginoon sa atin. As a church, as a believers, as a universal body of Christ. Ang katagumpayan na ito na kung saan ang mga gawain ni Satanas sa mundong ito, yung ating mga sariling kasalanan, ay tuluyang malilipol sa matagumpay na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yan yung the greatest dream. It's not a dream, but it will happen soon. So bilang pagrespeto po sa salita ng Panginoon, tayo po'y tumayo at ating pumbuksan ang ating mga Biblia sa Revelation chapter 15 verses 1 to 8. At if kung mamarapatin po ninyo, babasahin ko po siya sa Tagalog para po for everyone's sake. Sabi po dito, nakita ko rin sa langit ang isa pang kakaiba at kagilagilalas na palatandaan. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito. At sa nagtataglay ng bilang nakatumbas na kanyang pangalan. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, o hari ng mga bansa. Matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito ay nakita ko ring bumukas ang templo sa langit, ang toldang tipanan. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis, nakakasilaw sa kaputian, at may gintong pamingkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa mga 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos.
Ang templo, puno ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos at walang makakapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Ito po ang salitang hindi nagkakamali, salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. We thank you, Panginoon, sa truth of the songs that we sing, Panginoon. We know, Panginoon, that ang iyong katotohanan, ang iyong ebanghelyo ay hindi nagbabago. Ang inyong katagumpayan, Panginoon, ay mangingibabaw at patuloy na nangingibabaw ngayon pa lamang, Panginoon. Sa umagang ito, as we're going to read and study your word, panalangin namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng humble heart, a listening ear, Panginoon, and an active mind to listen to your word. Gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento, ang inyong servant, Panginoon. Kayo po may taas. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Sa umaga na po na ito, I would like to entitle yung sermon natin, The Conquerors and the Vanquished. Ibig sabihin po ng vanquished, talunan, may magtatagumpay, may talunan. And for this morning, I would like to entitle our message, The Church has conquered, has overcome the enemy, and continues to glorify God for what He has done, while the full wrath of God is being poured out on the unbelievers. Sa Tagalog po, ang iglesia ay nagtagumpay na naiglaban sa kaaway, at patuloy na niluluwalhati ang Diyos sa kanyang mga ginawa, habang ang puot ng Diyos ay patuloy na ibinubuhos sa mga hindi mananampalataya. Sa umaga na ito, titignan natin yung dalawang bagay sa pag-aaral natin. Una, dyan natin makikita, the full wrath of God is being poured out completely on the unbelievers. Second thing, the church has conquered, has overcome the enemy, and continues to glorify God. Kung mapapansin ninyo, mga kapatid, we are already in the chapter 15 of the book of Revelation. At we all know and we do understand, simula pa lamang sa Revelation chapter 1 hanggang chapter 14, that we do not explain yung mga prophetic na sinabi dito ni Juan na may meaning siya sa physical or literal things. Naunawaan natin na ang mga pangyayari dito sa Revelation ay may pangyayari sa nakaraan, may pangyayari sa present, at may pangyayari at mangyayari sa hinaharap. Kung mapapansin ninyo, ito po'y katulad po ng sinabi natin ng mga nakaraan, hindi po ito pagkakasunod-sunod na mangyayari in the future, but this is what will happen sa tinatawag nating church age. Pag sinabi po nating church age, this is the time when Christ came, unang pagdating niya, hanggang sa kanyang ascension, nagpapatuloy po ang kasaysayan. Yun po yung sinasabi nating church age, pasimulang pagdating ni Kristo hanggang sa pangalawang pagbabalik niya. And what will happen in between, sa pagitan ng unang pagbabalik at sa pagitan ng pangalawang pagbabalik ni Jesus. Hindi po tinutukoy ng mga propesiya na ito ay patungkol lamang lagi in the future, while this is true, na meron po siyang hinaharap na aspeto. Pero kung titingnan natin yung kabuuan, and I hope and I pray na from chapter 1 hanggang chapter 14, we already realized na lahat ng mga numbers, lahat ng mga nakikita nating days, lahat ng nakikita nating nababasa natin sa Revelation ng mga numbers and days, na akala natin literal, I pray and we pray as a preacher, nakita nyo ito na hindi ito literal, or hindi literal na numbers, hindi literal na taon, but it is a symbolical sa perspective ni John at kanyang mga writer. One more thing that we need to understand kung bakit ganito magsalita si John, ito po ay nakasealed lamang sa mga mananampalataya, kasi baka malaman that very moment nung sinusulat niya ito, baka maunawaan ng mga king emperor that time at hindi maging maganda yung resulta sa kanila, lalo silang
persecute. Kaya in a way, ito po ay nakakryptic lamang. Ibig sabihin, ito ay inire-reveal lamang niya sa mga mananampalataya. Kaya lahat ng mga sinasabi dito ni John ay meron pong katuparan sa lumang tipan. Okay po, gusto ko po maging maliwanag po ito sa atin. Hindi ang lumang tipan ang mag-i-interpret sa bagong tipan. Naunawaan niyo po? The Old Testament will not interpret the New Testament, but the New Testament will interpret the Old Testament. Kaya po siya covenant, kaya po siya nagpapatuloy, kaya po siya may progressive revelation. Hindi po siya on the other way around. Sa mga oras na ito mga kapatid, makikita natin dito na nag-i-introduce na naman po si John ng kanyang vision. Okay, this is not another new vision. But kung babasahin natin, konektado po siya sa Revelation chapter 16. Medyo matindi po yung Revelation chapter 16 eh. So ang chapter 15 mga kapatid, si John ay nag-i-introduce siya kung ano ba yung mga tatalakayin niyang vision after nung chapter 15. Sa Revelation chapter 15, makikita din natin dito na meron ding tinatawag na 7 bowls o 7 salot. If you can recall, sa ating mga previous preachings, I believe I was the one who preached that, yung tinatawag nating 7 seals. Di ba? Yung 4 horsemen. We already tackled na yung 4 horsemen, yung 4 na kabayo, the pale, the white, the red horse, and the black horse, hindi siya literal na mga kabayo, kundi it's a pangyayari in the church history. Right? Yung black, kahirapan, kamatayan, yung red, ganun din, paghihirap, famine, lahat po ng mga pangyayari niyan from first hanggang fourth na mga kabahayo, ito po yung nangyayari sa kasaysayan. At sino po yung makakaranas ng ganung klaseng paghihirap doon sa 7 seal na ito? Sa mga kabayo na sinabi natin, alam natin na ito ay intended for the unbelievers and the believers as well. Kaya yung nahihirapan, nagugutom, hindi lamang to intended sa mga hindi mananampalataya. Yung sinasabi nating 4 horsemen. Pero, yung resulta ng paghihirap na ito, yun ang kaibahan. Kasi yung resulta ng paghihirap sa mga hindi mananampalataya, that moment, nagpapakita sa kanila, o warning sa kanila, na mas matindi pa yung kanilang mararanasan kapag hindi sila nanampalataya kay Kristo. While on a Christian perspective, ang ating suffering, anong dinudulot sa atin ng suffering and persecution and hardships in life? What? Sanctification. Pagpapabanal, maging kawangis lalo ni Hesus Kristo. Yan ang impact ng 7 seals na tinalakay natin na 4 horsemen. Now, patindi po ng patindi yung mga vision ni John. Ibig sabihin, kada vision na nakikita ni John, may mga detailed information na hindi niya binabanggit sa mga naunang chapter. So hindi ko po tatalakayin yung chapter 16. The chapter 15 itself ay nagbibigay lamang to ng preview kung ano ba yung mararanasan ng mga hindi mananampalataya at kung ano yung makikitang katagumpayan ng mga mananampalataya kasama si Jesus. So kung tatandaan ninyo, 7 seals, 4 horsemen, both for unbelievers and believers. Yet magkaiba ng resulta. Unbelievers, kaparusahan sa kanila ito, warning sa kanila. For the believers, it is for our sanctification. Now, pag nag-jump po tayo, hindi lang po 7 seals yun, meron po din tinatawag na 7 trumpets. Right? Yung 7 trumpets, saan natin mababasa yan? Sa Revelation chapter 8 hanggang chapter 11. Yan po yung 7 trumpets. At kung naalala ninyo, kung ako rin po yung nag-preach nun, yung 7 trumpets is what? In the Old Testament, kapag may nagtatrumpet, may nagtotorotot, hindi yan nagbebenta ng puto. So, putut, di ba? Nagbebenta ng puto, baka isipin, hindi na ng puto, di ba? Ang 7 trumpets in the Old Testament is what? Is a warning. It is a warning sa napaparating na judgment, may paparating na hukom. Kaya po yung 7 trumpets na titingnan natin, nung tinignan natin from our last preaching, it is a warning. Kaninong warning? Sino bang nakaka-receive ng warning? Hindi yung mga believers. Ang nakaka-receive ng warning, sino? Mga unbelievers. Kaya, yung 7 trumpets,
ang recipient po niyan, yung dapat na makakatanggap ng ganyang paalala o warning, walang iba kundi yung mga unbelievers. Di ba kung babasahin niyo yung Revelation chapter 9, nakita natin dyan na dumating yung mga salot tapos may natira pang mga unbeliever. Ang sabi dun sa Revelation chapter 9 verse 20, yung mga natirang unbeliever ay hindi pa rin nanampalataya at hindi pa rin nagsisi. Patuloy pa rin nilang sinamba yung beast. Patuloy pa rin nilang sinasamba si Satanas. So it is a warning for the unbelievers. Kaya yun yung tinatawag nating 7 trumpets. At mamaya, bibigyan ko po kayo ng mga verses kung bakit patindi ito ng patindi. Now mga kapatid, sa Book of Revelation, sa Book of Revelation, specifically sa chapter 5, as chapter 15, makikita natin dito yung 7 bowls. Isipin nyo, pa-intense ng pa-intense. Una, 7 seals. Mamaya babasahin ko bakit pa-intense ng pa-intense. Then 7 trumpets. And then 7 bowls. Ang ibig sabihin po niyan, yan yung po yung completion. Kompletong judgment ng Diyos. Kompletong pagbuhos ng galit ng Diyos. Yung puot ng Diyos. Alam ko po, nagsasawa na ata kayo sa puot ng Diyos. Huwag kayo magsawa. Kasi it's a glorious thing for the believers na i-execute ng Diyos yung kanyang puot ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Ito yung nagbibigay sa kanya ng kapurihan. Alam niyo, yung mga tao lamang ng ayaw makapakinig ng puot ng Diyos, ito yung mga taong ayaw nilang maunawaan na banal ang Diyos. That God is holy. That God is serious. Kapag sinabi niyang ito ay kasalanan, hindi niya pinalalampas sa mga kasalanan ito. Hindi dahil maliliit lamang at hindi kasing laki ni Atong Ang yung kasalanan natin, pwede nating sabihin na, Lord, okay lang naman to, wala naman to sa'yo. No. Ang puot ng Diyos ang nagpapakita na God, ang Diyos mismo, sineseryoso niya ang kasalanan. Sineseryoso niya yung ating pagsalangsang sa kasalita ng Panginoon. At alam niyo kung gaano kaseryoso pa ang Diyos? Sa sobrang seryoso ng Diyos kung paano niya idil yung kasalanan, sino ang namatay sa krus ng Kalbaryo? Yung kanyang kaisa-isang anak. That's how God serious it is sa kasalanan. Kaya kapag pinag-uusapan natin yung puot ng Diyos, of course, yung nakaraang preaching talaga natin, di ba nakita nyo naman, maliligo talaga kayo sa dugo? Hindi tayo yun. Pero nakakatakot talaga yun. Nakakatakot yun sa wala sa Panginoon. Kaya kung ikaw hindi mo sineseryoso ang Panginoon ngayon, kung hindi mo sineseryoso ang mga salita ng Panginoon ngayon, if you've been a long-time Christian and yet you do not take seriously what the Word of God is saying, maybe God is telling you something about that. Di ba? Kaya sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin, makikita pa rin natin yung puot ng Diyos. At makikita pa rin natin yung kapahingahan ng mga mananampalataya sa puot ng Diyos. At yun po tayo bilang mga mananampalataya. Kaya kung makikita natin dyan, simulan na natin, no? Yung first part natin. Kung titingnan natin, pa-intense siya ng pa-intense. Why? Sa Revelation chapter 6 verse 7, papansinin niyo yung mga naapektuhan ng kalamidad, ng paghihirap, ng kagutuman, ng kamatayan. Ang sinasabi lang lagi, fourth of the earth. Pag sinabing fourth of the earth, hindi pa lahat ng mundo makaka-receive ng matinding kahirapan ng persecution or kamatayan. Ang sabi lang dun sa Revelation chapter 6, fourth of the earth. Ano pang sinabi sa Revelation chapter 8 verse 7? A third of the earth. Nakita nyo? Third, fourth. Ibig sabihin, hindi pa buo. Kumbaga, pag kumakain ka ng pizza, di ba, yung pakunti-unti ka lang, hindi ka naman matakaw, di ba? Gusto mo isang buong pizza, kakainin mo, di ba? Ito, pakunti-unti. Third of the earth, fourth of the earth. Ano pang sinabi dun sa Revelation chapter 8 verse 7? A third of the trees. Malamang hindi po literal na trees, hindi kami apektado ng galit ng Diyos kasi puno lang pala eh. Puno lang pala hindi po. Yung third of the trees, those are living being. In short, yung mga buhay na tao. Yan ang ibig sabihin ng the trees dyan. Sa verse 9, makikita natin a third of the living creatures and a third of the ships. Di ba? Sa verse 10 and 11, a third of the moon and the third
third of the stars, a third of light, a third of the day, a third of the night. Nakita niyo po yung word, third, fourth. Ibig sabihin, hindi pa kabuuan. And then pagdating po sa Revelation chapter 9 verse 15, ito yung layunin ni, di ba? Ni Satanas. Di ba si Satanas binigyan ng susi? Naalala niyo po ba yung preaching ko noon? Si Satanas binigyan ng susi. Sino nagbigay ng susi? Yung Diyos eh. Binigyan ng susi na makapunta sa ilalim, makapunta sa earth. Ibig sabihin, sa Revelation chapter 9 mga kapatid, mababasa nyo doon, even si Satanas, wala siyang authority na sa sarili niya. Kasi even yung susi, ibinigay lang kay Satanas. Anong gagawin ni Satanas? Bottomless, pupunta sa impyerno, pupunta sa earth. Yun ang kaya niyang gawin eh. Punta sa earth, punta sa ilalim, punta sa earth. Yun ang makikita ninyo. Kaya, ano yung layunin ni Satanas doon sa 7 trumpets? Ang sabi lang doon, to kill a third of mankind. So hindi pa buo. Ano pang sabi? Sa verse 18, a third of mankind. Tingnan niyo po yung sinabi sa verse 20. The rest of the mankind who were not killed by these plagues. Sa 7 trumpets po yan. Nakita nyo? May natira pa. Sa 7 seals, sa 7 trumpets, kalakalahati, may natitira pa. Now I tell you this. Paano yung 7 bowls? Ano yung 7 bowls? Ito, kalakalahati. I think we know the answer. Ang 7 salot, ang 7 bowls, it refers to the complete punishment for the unbelievers. At yun ang makikita natin sa tubig. Kita nyo? 7 bowls. Isa lang po yun eh. So, 1 bowl. Joke lang po. Yun ang makikita natin sa chapter 16. Kapag ibinuhos na ng Diyos completely yung kanyang wrath. Yun yung 7 bowls. Kaya po mapapansin nyo dyan mga kapatid, the word finished. Nakita nyo po yung word, sa English kasi finish eh. Sa Tagalog, ang sabi, sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. Hindi ibig sabihin, tapos na, wala na. Ang sinasabi, yung finish dyan, pati yung verse 8, makapapansin nyo yung verse 8, sinabi din sa verse 8 eh. Ang templo ay napupuno, ay ibinigay, sa 7 pala, ibinigay sa kanila, ang isa sa 4 na nilalang na buhay, ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos. And if you're going to read sa verse sa English, sabi doon, golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever. Ibig sabihin mga kapatid, itong laman ng bowl na ito ay hindi soup. It is the wrath of God, kompletong galit ng Diyos. Kung sa ilang mga paalala ng Panginoon ay hindi ka pa rin nagigising. Yan sabi, di ba? Nagbigay ng salot, inalaw ng Panginoon yung suffering, sa'yo bilang unbeliever, naghihirap ka ngayon, maraming nagkandamatay, hindi ka pa rin nagsisisi. Yung 7 trumpets, binigyan ka na ng warning, patuloy ka pa rin sa pagkakasala, wala ka pa rin pakialam sa Panginoon, wala ka pa rin pakialam sa iyong kaluluwa. Pagdating sa 7 bowls, wala nang ganun. Pag binasa natin yung Revelation chapter 16, wala na po kayong mababasa no, a third, a fourth, wala nang ganun. It is a complete 100% na galit ng Diyos. It is a completeness of the full wrath of God. Of course, na ibubuhos niya sa mga hindi mananampalataya. Sabi po ni Richard Phillips sa kanyang commentary, the bowl of judgment show what happens when God's initial and partial judgments are ignored. Nakita nyo? Kapag ito daw itong 7 bowl na paghuhusga galit ng Diyos, ito yung pag-i-ignore. Ito na, binigyan ko na kayo ng initial na paalala. Ito na yung mga partial judgment na mangyayari sa iyong buhay. Bilang isang wala kay Kristo, tatanggap ka ng isang daang galit ng Diyos, pero you still ignoring it, wala kang pakialam. And this is a great warning sa mga hindi mananampalataya.
As you can see, sa last preaching natin, sino bang hindi natakot? Pero we cannot escape that. Hindi tayo makaka-escape eh. Kasi nakakatakot talaga ang Diyos. Yes, hindi mo siya buddy, hindi mo siya bro. Thank you, G. No. Hindi siya G, hindi siya bro. Hindi mo itatrato na gano'n ng Diyos. Di ba? Sa ABS-CBN yun, di ba? Salamat, bro. Thank you, bro. Lord Jesus, you're my best friend. I'm God's princess. Wala ka na lang ngayon sa bio ng Facebook. I'm God's princess. I'm God's prince. Lord, you are my best friend. No. Hindi yan ang pinoportray dito sa pahayag. Hindi yan ang pinoportray sa Revelation. He is a wrathful God. Ang Diyos na ito ay galit sa kasalanan. Ang Diyos na ito ay naghihintay na ibuhos ang galit niya sa isang taong makasalanan at hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya napakatindi ng mararanasan ng isang taong wala sa Diyos. Isang matinding paalala ito na seryosohin mo ang kapanawagan ng Diyos ngayon bilang wala ka pang pananampalataya kay Kristo. Kasi pag binuhos na ng Diyos yung bowls na ito, gamit yung kanyang mga anghel, hindi niya na i-withhold yung kanyang puot. Wala nang pagpipigil. Yes, alam mo the reason kung bakit yung mga tao nag-i-exist pa ngayon, yung mga taong tumataligwas sa salita ng Panginoon, yung mga taong nang bababoy sa pangalan ni Kristo, yung mga taong minamak ang Panginoon, alam mo kung bakit sila nabubuhay pa ngayon? God is giving them a chance to live, to understand and to see na ako'y mahabagin na Diyos. Kaysa susunod na panahon, maring next year, maring mamaya, there will be no chance for you. Wala ka ng tsansa. Hindi ka makakalagpas sa galit ng Diyos. Pag binuhos po ng Diyos yung 7 bowls of wrath na yan, I'm guaranteeing you, lahat ay makakainom. Hindi makakainom yung mga believers, pero makakasiguro po ako kapag binuhusan ng Diyos yung bowl na yan, hindi ka makakaiwas at makakainom ka. Hindi ka makakaiwas. Lahat ng nasa under ni authority ng Satanas at ng Babylonian system of the world, ibubuhos sa kanila ang galit ng Diyos. And no one will escape that. Kaya sabi ni Craig S. Skinner sa kanyang application commentary sa NIV, rather, last, sabi dun sa English, last, implies that these bowls begin John's final sequence of judgment. They are last in terms of John's narrative based on the sequence of his vision rather than on the sequence of history. Hindi siya yung pagkakasunod-sunod sa kasaysayan, kundi ang pinapakita sa vision ni John, ito yung mga last na mapapakita at maipahahayag sa galit ng Diyos, yung complete 100% wrath, una pa partial, but at the end of the day, it will be complete wrath of God. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, gusto kong gamitin na, of course, katulad na narinig natin sa preaching last week from Elder PJ, gamitin ko na din yung term na nakakatakot na salita. At of course, nakakatakot talaga ang puot ng Diyos sa mga taong nagpapatuloy sa kanyang pagkakasala at walang paggalang sa Diyos. Look at this verse. Hebrews chapter 10, verse 26 to 27. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Tingnan yung ginamit na word but a fearful expectation of judgment and the fury of fire that will consume the adversaries. Tingnan yung sinabi sa verse 21. Even the word of God says, it is fearful thing to fall in the hands of the living God. The word of God is
fulfilling, sinasabi na nakakatakot na mapunta sa kamay na buhay na Diyos na ito. Anong ibig sabihin ng context dito? Remember the context of Hebrews. Ito yung mga Hudyo na bagamat naunawaan na nila yung kaligtasan, bagamat nakita na nila na si Kristo yung katuparan, bagamat nakita na nila si Kristo yung mas mataas sa anghel, mas mataas kung kanino man, ang mga Hudyo sa panahon na ito ay bumabalik sa sistema ng pagsasakripisyo. Bumabalik sila sa old system ng ceremonial thing. Kaya ang sinabi dito nung writer ng Hebrews, kapag nagpapatuloy kayo sa inyong mga kasalanan, yun ang kanilang kasalanan. Kasi hindi nila recognize si Kristo na Diyos. Si Kristo ang fulfillment ng mga bagay na ito. Kaya ang sabi, kapag nagpapatuloy kayo doon, nagpapatuloy kayo sa mga kasalanan na ginagawa ninyo, wala nang matitira na sacrifices para sa inyo. Hindi na ulit magsasacrifice si Kristo para sa inyo, kundi ang aabangan nyo na lamang yung galit ng Diyos. And it's also a great warning for you, Christian. Kung ikaw ay Christian, kung ikaw ay mananampalataya, I'm not condemning you. I'm not putting a final judgment sa iyong buhay. Pero ito ang gusto kong sabihin sa iyo. If you are a Christian at hindi nagpapatuloy ka sa mga kasalanan mo ngayon, yung mga unrepented sin mo sa buhay mo ngayon, hindi mo hinihingi ng patawad sa Diyos na mga kasalanan mo ngayon at nagpapatuloy ka sa mga bagay na yan, ikaw ay nasa delikadong kalagayan ngayon bilang isang Kristiyano. Huwag mong hayaan na paglaruan ng kasalanan. Huwag mong hayaan na ang tingin mo sa kasalanan ay nilalaro-laro mo lang siya. Seryosohin mo ang Diyos. At kung ikaw ay wala pa kay Kristo, akala mo ligtas ka, akala mo safe ka ngayon. But I would like to tell you a warning as well. Kapag dumating na ang Panginoon at ang kanyang galit, yung buong galit ng Diyos sa kasalanan, wala kang kawala. Kahit saan ka magtago, you will face judgment. You will receive a full wrath of God sa iyong mga kasalanan. Kung wala ka pa kay Kristo, kung hindi mo kilala si Kristo, at kung hindi ka pa nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya alam niyo, paalala ni Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 2 verse 46, o hinahamak mo ba ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Yan sabi ni Pablo, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, tingnan mo yung sinabi ni Pablo dito, lalo mong pinabibigat ang parusang gagawad sa iyo sa araw na yon. Ano yung araw na yon? That's the day of judgment. Kung kailan ihahayag, tingnan niyo yung word, ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. You see? The reason why you're alive today, the reason why you're still existing as of the moment, alam mo bakit? That's God's grace. Kaya kung ikaw'y wala ka pa kay Kristo, ito ay panawagan sa iyo bilang isang taong makasalanan. Alam niyo po, naging kilala yung kanta na Who Am I, ng Casting Crowns. And sa sobrang popular niya po, kahit doon sa Litex, may video, pasensya na po, yung lugar kasi namin, compound yun eh. Compound ng mga squatters and something, right? Hindi yung mga subdivision type like, no? Pero compound siya, di ba? Compound, talagang dikit-dikit. So, every night, doon kami sa bahay, ang lakas ng videoke. Mapawala sa tono, nasa tono, maririnig mo. Kasi doon sa likod na lang palengke. Tapos, every lineup of the song sa videoke, lagi itong nakalagay, lagi itong kasama yung huwamay ng Casting Crowns. Kahit na tunog lasing, magically fading. Kinakanta yun. I can still remember nung first time ko sa BPO, meron akong naging kaibigan, gay siya, bakla siya. Nalaman niya na Christian ako eh. Sabi niya,
Alam mo ba, Racho kasi yung tawag sa akin nung parang pang high school, di ba? Dito sa BPO, last name yung tawag sa akin. Alam mo ba, Racho, kinakanta ko yung yung Huwamay. Parang ang gusto niyang iparating sa akin, alam mo ba, Racho, Christian din ako kasi kumakanta ako ng Huwamay sa video okay tuwing nag-iinuman kaming mga magtotropa. Yan ang nila-line up ko, yung Huwamay. Di ba? And unfortunately, mga kapatid, hindi nila naunawaan yung mga bagay na ito. Hindi nila naunawaan yung kanta. Napakaganda ng kanta eh. Magbibigay lang po ko ng isang verse doon. Ang sabi doon, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. While they're enjoying, kinakanta nila to. Quickly fading, here today and gone tomorrow. They understood. Mawawala sila bukas, maring wala na sila mamaya. Para silang flower na mauubos. And yet, mga kapatid, ito ang nakakalungkot. Wala silang pagkakilala kay Kristo. Ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ayaw nilang tumalikod sa kanilang mga maling gawain. Ayaw nilang manampalataya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. And isipin nyo, mga kapatid, no? Yan ang perspective ng mga tao ngayon. Akala nila okay lang, mawawala lang ako, okay na yun. Ay katulad nga nung sinabi ko sa aming Bible study nung Friday, yung tinatawag nating rest in peace. Di ba contradiction sa salita ng Diyos? Paano mo masasabi na may rest in peace yung wala kay Kristo? I'm sorry po, no, wala po kung na-hurt po kayo sa sinasabi ko. This is not to say na hindi ako nakikiramay sa mga namatayan. Pero just biblically honest, lahat ng wala kay Kristo, paano nila masasabi that they are resting in peace? Eh kung pagdating ng Panginoon at sa kanyang galit, ibubuhos niya yung 100% galit ng Diyos. Galit niya sa kasalanan. Kaya sabi ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 89, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad na 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyan alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Nakita nyo? The Word of God is very clear. Kaya ka nabubuhay ngayon, kaya yung mga taong unbeliever they are living today, God is giving them a chance. And ikaw din na nandito sa bulwagang ito, sa malaking building na ito. Kung bakit ka nabubuhay ngayon, hindi dahil because of you. God is giving you another chance upon another chance upon another chance. Kaya ka nagigising ngayon to repent and believe in Jesus Christ. At kung ikaw ay ang isang Kristiyano nagpapatuloy sa iyong pagkakasala, pinaglalaruan mo yung kasalanan as if hindi seryoso ang Diyos, God is giving you a chance right now. Kaya mga kapatid, yan yung makikita natin dito sa unang portion ng ating part ng sermon. There is a great judgment na mararanasan pag ibinuhos na yung 7 bowls na ito. At ang lahat ng wala kay Kristo ay makaka-receive. Kaya sa pagpapatuloy ng ating sermon, makikita nyo dyan mga kapatid, sa verses 5 and 7, ang sabi dyan,
Pagkatapos nito, ay nakita ko ring bumukas ang templo ng langit, ang toldang tipanan. Remember, in the Old Testament, meron pong tinatawag na tent of witness. Doon po yung templo, doon po yung tent kung saan minimit ng Israelita, ng Diyos ang Israel. Nandun po yung kanyang presensya. Kaya po itong language na ito, kung papansinin ninyo sa English, ang nakalagay 7 plagues, di ba? 7 salot. Sa kaisipan ng mga audience ni John, yung original audience niya, nauunawaan nila yung plagues. Kasi kapag sinasabing salot o plagues, ano po yung unang pumapasok sa kanilang isip? Exodus. Remember sa Revelation chapter 11, ginamit din yung plagues, yung mga salot. Kaya kapag sinasabi ito ni John, kapag kinikwento niya, ipinipreach niya ito sa harapan ng mga first audience niya, yung mga Hudyo nauunawaan na kapag plagues, yun pala yun, yung lumang tipan pala yun, yung pala yung katuparan. O kaya maraming nagsasabi na itong chapter na ito, yung verses 5 to 7, pinapakita yung katuparan sa Exodus. Mamaya I will tell you kung bakit. Pero diyan, makikita ninyo sa verse 7, ang sabi, sa verse 5, nakita na bumukas yung templo sa langit. Ano po yan? Nandiyan po yung presensya ng Diyos. Kaya po sa NIV and sa KJV ang nakalagay, the temple, that is tabernacle of the covenant of law. Sa loob po ng tent, nandun po yung Ark of the Covenant. Nandun din po yung 10 Commandments, yung tablets. Kaya napaka-importante sa mga Hudyo that time, sa mga Israelita, yung tent. Kasi dun sila nag-worship, dun sila nag-aalay. Kasama ng mga priest. Of course, hindi sila pwedeng pumunta direkta doon ng walang priest kasi mamamatay sila. Ang mga priest ang inatasan ng Panginoon na mag-assist sa mga mag-o-offer ng sacrifices, hindi Old Testament. Sino yung mga priest na ito? Anong lahi? Levita, yung Levites. Kaya yung mga Levites, yung mga ibang Israelita, yung lahing Israel, binigyan sila ng lupain ng Panginoon sa land of Canaan. Lahat yan sila binigyan ng lupa. Pag binasa nyo po yung Joshua, makikita nyo po doon yung mga Levites, wala silang sariling lupain. They don't have a land for themselves, yung lahi nila. Kasi bakit? Yung mga priests that time dedicated their lives sa pagtatrabaho sa templo at sa tent. Yun ang kanilang gawain. Kaya kung makikita nyo po dyan, anong ibig sabihin ng templo dyan? Pinapakita po dyan yung presensya ng Diyos. Bakit po? Basahin nyo po yung Revelation chapter 11 verse 19. Ang sabi dyan, tingnan nyo po, same na same. Kaya po yung ating interpretation ng Revelation, hindi siya parang sequence. Recapitulation po siya. Pag sinabi po natin recapitulation, umuulit siya, pero nagbibigay ng maraming detalye as we move forward. Tingnan niyo po yung Revelation chapter 11 verse 19. It's also the same thing. Then God's temple in heaven was open. Ano yung nandun? And the ark of His covenant was seen within His temple. There were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder on the earthquake and heavy hail. Nakita niyo po, doon daw sa presensya ng Diyos, nakita na nila, na open na yung tinatawag na Ark of His Covenant. And if you're going to read the Old Testament, wala pong nakakalapit dun sa Ark of the Covenant. May veil po yun eh. Ibig sabihin, hindi ka pwede basta-basta pumasok doon, walang nakakakita doon. Pero pagdating sa heaven, pagdating sa presensya ng Diyos, nandoon, of course, hindi yung literal na Ark of the Covenant, but ang sinasabi, kitang-kita ng mga mananampalataya, yung presensya ng Diyos. Bakit? Bakit kitang-kita ito ng mga mananampalataya? Hindi because of us, because of what Christ has done. Bakit? Siya po yung pinaka-eternal priest natin eh. Siya yung pinaka-pari. He offered Himself once, di ba? Isang beses lang niyang inalay yung kanyang sarili, ito'y tapos na. Kaya yung presensya ng Diyos, yung covenant, kitang-kita na ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, maaring lumapit yung mga mananampalataya doon sa presensya ng Panginoon. Ganyan ka-blessed ang mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Kaya pagdating po sa verse 7, papansinin po nyo dyan, yung usok, di ba? Ang sabi sa verse 7, verse 8 pala yun, ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian. Sa lumang tipan, kapag nag-offer sila ng sacrifice, may usok na lumalabas. That's the glory of the Lord. And
Yung fulfillment nun, ito po sa Revelation chapter 15. At kung papansinin niyo po yung verse 8, ang nakalagay po dyan, ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kalulatian at kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo po yung sabi, at walang makakapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Wala daw makakapasok. Ibig sabihin mga kapatid, tapos na yung days kung saan nagbibigay pa ng mercy and grace ang Diyos. Wala nang makakapasok. Kapag ibinuhos na ng Diyos yung 7 salot, yung 7 bowl, there's no mercy at all. Wala nang makakapasok doon. Alam niyo kung sino yung mga nakapasok? The 144,000. The church. Tayo yun. At kung hindi ka kasama sa 144,000, which is the church, universal body of Christ, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Kaya napakatindi mga kapatid, yung pagpapahayag ng presensya ng Diyos sa mga bagay na yan. Look at this, sabi ni G.K. Beale sa kanyang Revelation Shorter Commentary, the unapproachability of God in both the Old Testament and Revelation text could be due to the awfulness of His revealed presence. Ibig sabihin, sa Tagalog po, tinagalog ko hindi po si G.K. Beale nagtatagalog, tinagalog po. Ang di malapitan ng Diyos sa parehong lumang tipan at sa aklat ng pahayag, hindi kasi makita, hindi malapitan, ay maaring dulot ng kakilakilabot na pagpapakita ng kanyang presensya. Sino yung makakalapit lang sa presensya ng Diyos? Us. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Kaya kung wala ka sa presensya ng Diyos, kung wala ka sa heaven or wala ka sa kingdom ng Panginoon, you'll receive due punishment. Kaya gusto ko pong bigyan natin ng punto yung ating pag-aaral. This is the point that I'm only saying. Knowing that God's full wrath will surely be poured out on sin should urge us to turn to His grace now. Dahil tiyak na ibubuhos ng Diyos ang kanyang ganap na puot sa kasalanan, tayo ay dapat lumapit sa kanyang biyaya ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na buhay. Right now is the right time. At alam mo kung bakit hindi ka makaka-receive ng galit ng Diyos, believers? Look at this, Luke chapter 22 verse 42. Sabi ni Jesus, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. That's the bowl. Remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Alam mo kung bakit hindi ka iinom ng puot ng Diyos 100%? Sabi nga ng mga theologian, kasi si Kristo ang uminom sa bowl na yon. Ng 100% bowl na yon, si Kristo mismo ang uminom para sa kaligtasan mo. You see? Kaya pala hindi nagalit sa iyo ang Diyos. Yes. Hindi nagalit sa iyo ang Diyos dahil kay Kristo. Kaya wala ka palang, hindi na ibubuhos yung galit ng Diyos sa iyo ng 100% kasi si Kristo mismo ang uminom sa bowl na yun para maligtas tayo. That's the beauty of the gospel. Yan ang kagandahan ng gospel. And let's go ahead and proceed to aking second point. As a second part, the church has conquered, has overcome the enemy, and continues to glorify God. Mga kapatid, alam natin, all throughout ang ating messages, nakadikit lagi yung suffering, pain, injustices. Di ba? Kaya nga sa Revelation chapter 6, makikita na yun, sumisigaw yung mga nagkandamatay, Panginoon, kailan nyo po kami paghihiganti? Kailan nyo kami paghihiganti sa mga taong ito? Pero alam nyo po, napakaganda ng Revelation chapter 15. Dito natin makikita, sino ba yung kasama ng Panginoon na magka-conquer, katulad ng ating awitin kanina. Look at this verse, sa verse 2. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtatagumpay, in English, conquerors yan, nagtatagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito.
at sa nagtataglay ng bilang nakatumbas ng kanyang pangalan. In English, mga kapatid, ang sabi doon, nakita ni John another vision na merong sea of glass mingled with fire. And sabi niya dito, and those who also conquered, naging matagumpay. Mga kapatid, ang alam natin na na-preach to ni Brother John, ni Kuya John, nung nakaraan, nung siya yung nagpipreach, di ba? The word conquer, diyan po kinuha yung Greek na nikao, which is yung Nike. Yes, yung Nike po na sapatos, ang meaning po niyan, conqueror. And you know what? Sa Revelation, nabasa natin yan, specifically, may mga word na sinabi na conquerors from the beginning of the chapter of Revelation. Ang ibig sabihin ng nikao, to conquer, overcome, prevail, and get the victory. And kung babasahin niyo po yung verse 2 dito, sinasabi ng mga commentators, alluding po ito o pinapakita dyan yung sea of crystal, sinasabi nila, ito yung parang sa Old Testament crossing the Red Sea. Ang aking pong, based on my reading, naniniwala po ako na yung sea, yung crystal dyan, is the presence of the throne of God. Yes, merong part sa Lumang Tipan, sa Exodus, yung mga susunod na verses, pinapakita doon yung katagumpayan ni Moises, kaya may Song of Moses. Pero specifically, yung crystal dyan, I believe po na binasa po natin yan sa Revelation chapter 4 verse 6. Ang sabi po sa Revelation chapter 4 verse 6, and before the throne, nakita niyo po yung sinabi, nakita niyo po yung word, and before the throne, there was, as it were, a sea of glass like crystal. Sa harap ng trono ay may tila na dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito sa atin? Yung mga kasama na nagtagumpay ni Kristo, yun yung ating mararanasan. Have you experienced, mga kapatid? Ako, ito yung pinaka hindi ko malilimutan nung year 2022 ata yun. Pumunta kami sa Cebu. 2022 ata yung 2021. Kasama namin si Miss Canadian, si Tracy. Tapos pagpunta namin doon, merong isang dagat doon, sea. Ang ganda nung nakalimutan ko yung pangalan, ano bang tawag doon? Anong yun, resort? Hindi na matandaan, pero napakaganda doon sa Cebu. Kasi kailangan mo pang sumakay ng dagat para makapunta doon sa sea. Ay, mali. Kailangan mo pa sumakay ng, sea dagat, Sorry po. Kailangan mo sumakay ng bangka para makapunta ka doon sa island na yon. Alam niyo po, nung nakita ko yun, grabing pahinga, calmness. Imagine niyo po yan. Ako po kasi, ang ginagawa ko po kapag nandun ako sa dagat, gusto kong nasa seaside, nasa buhanginan, gusto kong nakaupo lang, nakatingin sa malayo, tuwing madaling araw. Kasi nakakaramdam ako ng kapayapaan. Alam niyo po yung crystal sea dito, yan po yung binibigay ng presensya ng Diyos. When we are already in the presence of God, makikita mo yung kapayapaan. There's calmness. Parang napakalinaw ng lahat ng bagay. Napakalinaw ng mga pangako ng Panginoon, ipinahayag na sa iyo. Kaya singlinaw ng crystal sea. You imagine that, mga kapatid? At lahat ng mga nagtatagumpay, yun ang punta. And sino po yun? Tayo po yun bilang mga mananampalataya. Sa kanyang presensya ay makakaranas tayo ng kapayapaan at kaliwanagan. Yes, sa mundong ito, maraming mga bagay na hindi natin nauunawaan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay. May pagkakataon sa ating buhay hindi natin nauunawaan. Panginoon, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit mo inalaw tong suffering and pain na ito sa aking buhay? Bakit napakahirap ngayon, Panginoon? Pero you know what? Kapag dumating na ang Panginoon at sa kanyang presensya, makikita natin yung kaliwanagan, yung kapayapaan, kung bakit pala pinahintulutan ito ng Panginoon sa ating buhay. Ganung kalinaw yung presensya ng Panginoon. Tayo bilang mga mananampalataya ay tiyak na makakapsumpong ng kapanatagan sa presensya ng Diyos sa kabila ng ating mga pinagdadaan ng paghihirap.
At makikita natin dito, merong crystal sea, merong fire. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabi nating fire, sa Revelation, judgment po yun. So dito po makikita natin, in-execute ng Panginoon yung kanyang justice sa mga mananampalataya at judgment sa mga hindi mananampalataya. Magkasabay. Kaya sabi doon, sa crystal sea na yun, I saw appeared a sea of glass mingled with fire. While the believers experiencing calmness, peaceful, tranquility nga yung sinasabi nila, the unbelievers will experience fire, judgment, and suffering. Kaya mga kapatid, merong mga paalala sa atin sa Revelation na dapat tayong magtagumpay. We have to conquer. And we know, primarily, alam natin kung sino yung nagtagumpay para sa atin. Si Jesus Christ. He already conquered the grave. And yet, bilang mga Kristiyano ngayon, the Word of God is telling us, the Word of God is commanding us kung sino yung kailangan natin magpakatatag. Kasi kung sino yung mga magtatagumpay, sila yung makaka-receive nung kapahingahan na ito. Look at this. There are seven verses na pinatutukuyan yung conquerors. Balikan lang po natin. Revelation chapter 2 verse 7. I'll be reading in Tagalog. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Revelation chapter 2 verse 11. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Revelation chapter 2 verse 17, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. This is manna. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Revelation chapter 2 verse 26 to 27, sa magtatagumpay at tutupad na ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga amaga parang mga palayok. Ibinibigay ko ito kung papaanong ibinibigay sa akin ng Ama, ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin na umaga. Revelation chapter 3 verse 5, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang maanghel. Revelation chapter 3 verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. And lastly, Revelation chapter 3 verse 21, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Nakita niyo mga kapatid? Sino yung magtatagumpay? Sino yung the conquerors? Alam natin ng verse 2 kung sino yung mga conquerors na yan. That's the 144,000 na nagtagumpay laban kay Satanas at sa mga halimaw. Kaya po makikita natin dito yung Song of Deliverance. Nakita niyo po ba dun sa verse 4 and 5? Sa verse 3 pala, ang sabi doon, nung sila'y nakatawid sa lumang tipan, yung mga Israelita kumanta ng victory sa pag-deliver ng Diyos sa kanila, pagliligtas ng Diyos sa kanila. Kaya po ginamit yung term dyan sa verse 3, and they sing the song of Moses, the servant of God, tiniping sinabi, and the song of the Lamb. Pag pinansin niyo po yung Song of Moses and the Song of the Lamb, parang hindi po similar, walang similarity. Pero ang sinasabi po ng writer ni John, yung mga song na ito ay pag-awit dahil tayo ay dineliver, ni-rescue tayo ng Panginoon. We are rescued from the penalty and the power of sin.
Kaya kung babasahin po ninyo yung Colossus chapter 1 verse 12 to 13, tingnan yung sinabi ni Paul, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang nasa liwanag. Tingnan niyo po yung word na ginamit ha. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Yun ang song of deliverance sa panahon ng lumang tipan. Ang Yahweh ang naging dahilan kaya naging matagumpay yung pag-cross nila sa Red Sea. Yung mga Israel, sila'y naligtas, nalipat sa kaharian ng Panginoon. Ganon din tayo bilang mga mananampalataya. The reason kung bakit nasa kaharian ka ng Panginoon, because of Christ, inilipat niya tayo. We are delivered already in the kingdom of God. Kaya wag tayong masyadong nagpapaniwala sa mga Pentecostalism, di ba? Yung merong a day of deliverance, yung biglang magtataas ng kamay tapos manginginig. Kita niyo po yun, may dala si Benihin, di ba? Magaganon, ang daming tutumba eh. Deliverance daw yun eh, from the power of Hindi mga kapatid, ang ibig sabihin po ng deliverance, tayo ay nakalaya na sa kasalanan. Tayo ay pinalaya na sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. At yun yung mga nagtagumpay, mga kapatid. Kaya po ang taong makasalanan ay alipin ng kasalanan. At ang tanging may kakayahan upang mapalaya sila sa pagkaalipin ay ang pagliligtas ni Jesus. Of course, hindi natin tinatanggi ito. Kailangan mo ng, di ba yung mga example, kailangan mo ng therapy, depressed ka ba? Kailangan mo ng ganitong bagay, may anxiety ka ba sa buhay, gawin mo yung mga bagay na ito. Alam niyo po mga kapatid kung bakit meron pong clinical explanation sa depression. Pero alam niyo po yung nare-resolve ng mga therapy na yan, yung resulta lang ng kasalanan. Ang gospel, sinasagot niya yung pinaka-issue kung bakit may depression, kung bakit may anxiety. Sinasagot po ng ebanghelyo. Hindi ko po sinasabi na masama yung mga medical expert. Pero bago natin i-consulta yung medical expert, baka hindi niya kilala si Kristo. Kung siya'y nakakilala sa Panginoon, He is not afraid to die. Hindi natin niro-romanticize ang kamatayan, nakakalungkot ang kamatayan, nakakaiyak ang kamatayan. Pero beyond that, alam natin na yung kamatayan, patay na siya dahil pinagtagumpayan ni Kristo. Yun ang seguridad ng mga mananampalataya. Kaya gusto mo bang ma-deliver sa iyong depression? Gusto mo bang ma-deliver sa iyong anxiety? Hindi ako magpapalapit dito tapos ipipray over kita. No. Know Christ. Know the gospel. Know the word of God. Yan ang magpapalaya sa iyo. Ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo sa anumang mga pag-aalalahanin mo sa buhay. Kaya kung papansinin niyo po yung mga awitin dyan, hindi na po natin iisa-isahin, pero makikita natin dito kung paanong nagdiriwang yung mga nagtagumpay. Pansinin niyo po yung mga awitin. Sabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Nakita niyo? Nagpapunish ang Panginoon sa mga unbeliever. Ang sabi sa awitin, dakila ang iyong mga gawa. Yung 144,000, hindi sinasabi, Lord, bakit mo ginagawa yan? Ang sabi, dakila ang iyong mga ginagawa, Panginoon. You punish the wicked. Ikaw ay dakila. Ikaw ay yung hari ng mga bansa. Kaya po ang tunay na mga mananampalataya, hindi natin ikukubli yung galit ng Diyos kasi inire-reveal dyan kung sino at kung ano ang ating Diyos. Kaya, praise be to God. Matatapos ang lahat ng kasamaan, praise be to God. Magsasuffer sila in hell, praise be to God. Dakilang iyong mga gawa.
Kaya po sinabi dyan sa mga verses, sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Nakita niyo po, the way they worship, laging nakatuon, you. Kahit yung mga previous chapter, umaawit na yung mga churches. Kung babalikan niyo yung Revelation chapter 5 verse 9, chapter 14 verse 3, even yung chapter 19 verses 1 to 2 and 6 to 8, lahat yan umaawit. Yung church umaawit sa Panginoon, sa kanyang mga ginawa. And that's the song of victory. Kaya po ang sabi dyan ni Dean Davis sa kanyang gist of Revelation, yung overview, ng an amillennial overview. Here, we have the new covenant song of Moses, the eschatological celebration of all that was typified by Israel, miraculous deliverance at the Red Sea. Dito natin nakikita yung kahustuhan, yung fulfillment ng pangyayari sa Exodus. At gagawin natin yan sa presensya ng Panginoon. We will celebrate and worship God sa pagdating ng Panginoon at kanyang kaharian. They will glorify, worship, and offer praises to God sa kanyang mga pangako, sa kanyang tinupad na mga pangako. And this is where I end, mga kapatid. This is the point that I wanted to say. The church, united to Christ, has conquered through victory. Tandaan niyo po ito. And exists to glorify God as His redeemed people. Hindi po nawawala to. Even sa pagdating ng Panginoon, we will glorify God. So whatever that we're going to do here right now is a reality of what will happen in the future. Kaya napakaganda na maunawaan natin na tayo ay magtatagumpay sa mundong ito because of what Christ did. Kung wala ka pa kay Kristo ngayon, marami kang iniisip sa buhay, marami kang hilahil, natatakot ka sa buhay, wala kang kapanatagan, gusto mong ma-deliver dyan, repent and believe the gospel. Manampalatayaan mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Let's all pray. Lord, we thank you for your word. We thank you na inireveal niyo yung mga katotohanan ito sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Nawa ay purihin namin kayo sa buhay namin. And Lord, we pray, Panginoon, na hanggang sa pagdating ninyo, nais namin kayong purihin at pasalamatan. Ito po aming samot na langin sa matamis sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Tayo po tumayo para po sa ating